Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan, no? Nakalagay ho na isa ho sa mga exceptions sa bank secrecy law ay impeachment cases. So, wala naman ho akong pagdududa na nasa realm na ho tayo ng isang impeachment case. No? So, meron pong kapangyarihan ang Kongreso bilang komite at nagdidinig para magpasabina po ng mga bank documents mula sa mga bangko at mula po sa Anti-Money Laundering Council. Lagi naman po ding magkaiba yung sinasabi. Sasabihin ng Vice President, sasagutin ko sa tamang forum. Gusto ko bloodbath. Diba? Dadaanak ang dugo. Pero tawag dito, yung mga lawyer naman, iba, pinipigilan na magkaroon ng trial. Ito nga, at mayroong petisyon, yung mga abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, yung pong petisyon inihain sa Korte Suprema para nga po ihirit na ipatigil sa House Committee on Justice yung pong impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente. Ano pong inyong reaksyon dito, sir? Well, una, nagsabi po yung pangalawang Pangulo na wala daw siyang kinalaman doon dahil pinaubayan na daw niya sa legal team. Ito pong bagay na ito. Ang katakataka lang, yung isa ho dun sa mga petitioner, nandun ho kahapon sa pagdiriwang po ng kaarawan ng atin pong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkakasama ho sila doon sa entablado sa Davao City. So, di ko lang alam. Parang wala ho atang maniniwala na wala hong kinalaman ang pangalang Pangulo dito po sa petition po na ito nang hindi po supposedly niya alam. No? But again, ito po ay isang petisyon na tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema dahil wala naman legal na personalidad dito po mga abogado at mga aliado ng pangalawang Pangulo na magsampa po ng kasong ito. Kasi isa ho doon sa mayor na batayan para ho tumakbo ang mga kasong ganito, kailangan may legal standing. Ang sinasabi ho nila, nagpa-file daw sila bilang taxpayers. No? Hindi ho pwede yun kasi pagka mga taxpayer suits, kailangan po, ang pinag-usapan dito, disbursement po ng public funds. Impeachment po yung pinag-usapan natin dito. Ang tanging pwede ho nga mag-challenge na isang impeachment proceeding ay yung po impeachable official, katulad po ng pangalawang Pangulo. Pero alam po ninyo, pangalawa, lahat po ng mga binabanggit ho nila, wala naman hong batayan kasi meron po nga express na kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at ilalim po ng aming rules na mag-conduct po ng hearings para sa impeachment. At pangalawa, kasama ho sa kapangyarihan ng pagkakaroon po ng mga pagdinig ay yung pong pag-i-issue po ng mga subpoena laban sa mga tao at laban sa mga dokumento na gusto ko namin pasulputin sa amin po mga pagdinig. So, Congressman, bigyan diin lang po natin. So, walang, para sa inyo po, no, sa inyo ay walang nilabag ang House Committee on Justice sa ginagawa niyo pong impeachment proceedings? Absolutely, wala akong linalabag, no? Dahil nasa ilalim po ito ng konstitusyon, nasa ilalim po ito ng House Rules on Impeachment. Nagrereklamo sila patungkol po dito sa pag-i-issue daw po ng subpoena. Pero kahit ano pong pagdinig, kahit po dun sa usapin ng preliminary investigation ng mga piskal, hindi naman ho kailangan yung kompletong mga ebidensya at the time of filing. So, pwede ho magkaroon po yung piskalya ng una ng clarificatory hearings at pwede rin po siyang magpa-issue ng subpoena laban sa mga dokumento at mga iba pang ebidensya. So, wala akong batayin sinasabi nila na ito po ay isang malaking fishing expedition, lalo't higit. Meron pong buong kapangyarihan ang Kongreso at ang komite na mag-issue po ng mga subpoena laban sa mga dokumento at lahat po ng mga ibang ebidensya para magbigay po talaga ng paglilinaw dito po sa lahat ng mga paratang ng mga complainants po natin. Opo. Congressman Ridon, kasi ang sinasabi ho ng camp ng Vice President ay yung ginagawa ng Kamara ay dapat sa trial proper nangyayari, dapat sa Senado na siyang tagapaglitis. So yung pagpapasabina, yung balak na pagpapatawag sa mga testigo, pagpapakuha ng mga dokumento, sa Senado na daw ho yun dapat. Sa madaling salita, sinasabi nila unconstitutional yung ginagawa ng Kamara. Nagiging trial na. Tapos sinabi pa ng chairperson Yung ng word komite na mini-trial. na mini-trial daw po yung ginagawa. Hindi yan totoo. Ang totoo ho, ibayo ho yung takot ng kampo ng
pangalawang Pangulo, dun ho sa pagpapasulpot po ng mga dokumento. Partikular yung pong mga SALN, partikular yung pong mga dokumento ng buwis, mga BIR records, ITR records ng mag-asawa Duterte Carpio at kanila pong mga kumpanya, at yung pong mga corporate documents ng pong mga kumpanyang linista sa kanila pong SALN. Kasi doon po mapapakita sa taong bayan na hindi ho talaga mapapaliwanag yung pong discrepancy ng net worth ng 88 million at yung pong cumulative salary ng 30 to 40 million. Hindi ho nila mailalatag po doon sa mga financial statements ng mga kumpanya at na kanila pong tax payments, yung pong 50 million na wealth gap. Apo. In the next coming days, lalabas po at darating na po sa lamesa ng komite yung pong mga financial statements po ng mga kumpanya, yung pong mga ITR payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Opo, buti Ang nabanggit. tingin ko po, hindi ho mag-aabot-abot yung pong mga sinubmit at binayaran at kinita nito pong mga kumpanyang ito. Opo. Impeachable offense po ba yun? Tingin ko, kasi unexplained wealth ho yun eh. Hindi ho ba? Ill-gotten wealth ang pinag-uusapan doon. Pagka hindi ho natin naipaliwanag, yung pong pagkakaiba, nung pong net worth na 88 million at yung cumulative salary, yung prima facie finding ay ito po ay unexplainable wealth, no? So, ibig sabihin, doon natin makikita sa mga dokumento pong lalabas, pagka ho, ang nailuwal po niyan, 200 million to 400 million in revenue, wala tayong pag-usapan. Opo. Pwede hong ilaglag yung pong ground na yon. Pero oras na, mas mababa sa 200 million in revenue over the course of 17 years. Yung pong kinita ng mga kumpanya at ng mag-asawang Duterte Carpio, labas sa kanila pong sahod. Ang itsura ho nun, unexplainable wealth po yun. Pero kailangan ho ba, Congressman, na magpakita na ang camp ni Vice President Duterte ng patunay o ng justification dun sa kanyang, sabi nyo nga po, unexplained wealth, o sa Senado na ho yun? Hindi naman natin kailangan magpakita. Wag ho natin linalangin yung mga tao na ang pangalawang Pangulo po yung inaasahan ho natin magpasulpot na ebidensya. Ang mga sabpina ay hindi po laban sa kanila. Ang mga sabpina ay laban po sa BIR, laban po sa SEC, at pag bank accounts po yung pinag-usapan, laban po sa mga bangko at AMLAC. So, yung pong karapatan laban sa self-incrimination, ginagalang ho natin. Hindi ho natin pipelsahin ang pangalawang Pangulong magpasulpot po ng mga dokumento. Meron din po akong isang nabasa, si Attorney Michael Powa, isa po sa mga membro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya may possibility na questionin din po kasi yung mga pagpapasabpina po ng House Committee on Justice. Your thoughts po? Wala akong problema. Malaya naman ho sila. Actually, ang inasahan nga ho natin dapat ng pangalawang Pangulo po, yung pong magsampa nito pong kaso po na ito. Di ba? Pero yung pong kaso as submitted ng mga aliado at ng mga abogado, pero hindi opisyal na abogado at hindi kumakataon sa pangalawang Pangulo, ito po ay tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema. Kaya ang sinasabi ho namin, hanggat wala akong temporary detaining order, magpapatuloy po yung mga sabpina, magpapatuloy po yung mga pagdinig ng House Committee on Justice hanggang sa pinakadulo. Opo. So, ibig po sabihin, yung pong inilatag ng mga petsa this coming April para po sa impeachment proceedings ay magpapatuloy. And kailan po yung target po ng House Committee on Justice na maiakyat sa plenaryo naman yung inyo pong committee report, sir? Well, magtutuloy-tuloy po tayo hanggang Abril. No? So, pag-decision po ang komite kung kailangan pa ho ng mga dagdag na mga pagdinig. No? Pero I think naman, ilan lang naman ho yung mga grounds po na natitira. Hopefully within the entire month of May, matatapos ho tayo at makapaglatag na ho tayo ng ang report sa plenaryo by the end of May po. Opo. And ngayon po, Congressman Ridon, gaano po kayo kakumpiyansa na makukuha nyo po yung numero? Siyempre, 105 po yung kailangan, di ba? Numero from the committee and from the plenary. Yes. Kasi sa justice, parang sinasabi nila, parang sure na yan. Sure na. Pero pagdating po sa plenaryo, gaano po kayo ka-confident na ma-meet nyo po yung 105 o baka mag-exceed pa yung numero po para po maituloy talaga itong impeachment laban sa vice-presidente? Katulad po ng lagi na ho natin binabanggit, babalik lang ho tayo dun sa boto on substance. No? Yung pong boto on substance ay 54. Ang kailangan po para umabot ng 105, 106, ilang boto na lang ho yun. 52 votes na lang po yung kailangan. So, tingin ko naman po,
makukuha at makukuha po ng Kongreso ito pong boto na ito. Pero hindi ho masyadong mahalaga yung boto at this point eh. Ang mahalaga po at this point ay mailatag ano ba talaga yung tamang ebidensya, malakas ba yung mga ebidensya laban po sa pangalawang Pangulo. Kaya nga, ayaw ho natin magmadali dito po sa bagay na ito. Kaya nga ho tayo wala sa express route eh. Apo. Hindi ba kasi dati, nagagalit po yung pangalawang Pangulo ay dahil bakit nagmamadali ang Kongreso. Ngayon ho na nagmamabagal para isa-isahin, tilad-tila rin po lahat ng ebidensya, parang ayaw din ho nila. Hindi ba? Pero the result of the committee will continue. Apo. Talagang ilalatag po namin on every ground, ito yung mga ebidensya, ito ho yung kailangan para ho tumawid papuntang plenaryo. Ito pong impeachment proceedings po nito. Kasi ayaw din ho natin magtuloy na mahina po yung kaso. Kasi nga, Yeah. talaga nakasalalay po rito yung usapin po ng pananagutan ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. Opo. Meron po kayong pinapasabpina ng mga documents from Anti-Money Laundering Council, tama ho ba, at saka sa BIR? BIR, nabanggit kanina. Yung po mga agencies na yun, po pwede ho ba silang mag-refuse? Kasi di ba ho yung mga investigasyon nila, yung mga cases sa kanila, merong confidentiality, mag-a-apply ho ba yun dito? Po pwede ho ba sila mag-refuse, sir? Yung AMLAC sa PINA, wala pa ho yun. Ano? Apo. Ang pinapasapina pa lang po ang mga dokumento, 3. Particular dito po sa unexplained wealth, yung SALN po sa Ombudsman, nagsabi na po sila that they will comply. Yung BIR po at para sa mga tax documents at yung SEC para sa mga corporate documents. No? Compulsory process po ito at ahensya po sila ng gobyerno. So ang expectation po natin that they will not refuse. No? Because these are public documents po anyway. No? Ibang bagay pa po yung sa mga bank documents at AMLAC. Wala pa hong sa PINA request no, para dito. Pero kung halimbawa po meron kayong kailangan din sa AMLA kasi may sinasabi ho si former Senator Antonio Trillanes na mga na information din against the Vice President na makakapagpatibay AMLAC. Pwede rin ho ba ninyo na isabpina ang mga documents from AMLAC? Pwede ho yun kasi nakalagay ho na isa ho sa mga exceptions sa bank secrecy law ay impeachment cases. So, wala naman ho akong pagdududa na nasa realm na ho tayo ng isang impeachment case. No? So, meron pong kapangyarihan ang Kongreso bilang komite at nagdidinig para magpasapina po ng mga bank documents mula sa mga bangko at mula po sa Anti-Money Laundering Council. Ayun. And then ang Vice President po at yung kanyang mga abogado, hindi sila umattend nung unang hearing, di ba? Tama ba? Yes. Oo, March 25. At sabi nila kasi nga, unconstitutional dahil tinaterm nila na as mini trial. Mini-trial. Oo. And then, meron pa pong mga 3 nakatakdang pagdinig. So, paano po, Congressman, pag patuloy silang hindi mag-participate, ano po ang magiging consideration dito ng komite? Gagamit ho ba ang komite ng inyong subpoena powers o compelling powers? Alam po ninyo, sa each and every stage of the proceeding Opo. ay ibinibigay po natin ng pagkakataon sa pangalawang Pangulo na ipahayag po at ibigay ang kanya pong ebidensya. Kasi kasama ho yun sa ating rules of impeachment at pangalawa, kasama ho yun dun sa mga due process requirements. Kung hindi ho sila sisipot sa kahit ano pong pagdinig, ito po ay pag-waive ng kanila pong karapatan na magpresenta ng ebidensya. But kailangan din ho natin linawin, bakit kailangan mag-usap nung pong pangalawang Pangulo mismo at ng kanya pong defense panel? Kasi katulad ng binanggit nyo, unconstitutional daw po yung proceedings. Pero, ang sabi po ng pangalawang Pangulo, nananawagan siya sa komite na ibasura yung pong mga complaints. Di ba? Parang hindi ho pwedeng umiral na magkasabay yung ganun pong posisyon. Kasi pagka pinapabasura po ninyo, yung complaint mismo, tinatanggap po ninyo yung pong jurisdiction ng komite. Samantalang, yung kanyang pong defense camp ay sinasabi, hindi kami makikigulo dyan kasi nga, wala dapat ito ang pagdinig in the first place. Di ba? So, mag-usap muna sila kung ano pa yung hindi dapat magbangga na posisyon. Tsaka lagi naman po ding magkaiba yung sinasabi. Sasabihin ng Vice President, sasagutin ko sa tamang forum. Gusto ko bloodbath. Diba? Dadanak ang dugo. Pero tawag dito, yung mga lawyer naman, iba, pinipigilan na magkaroon ng trial. Well, yun na nga po yung kailangan. Ang totoo, ang plataforma para sa pagpapanagot ngayon ay nasa House Committee on Justice. No? So,
bahala po yung pangalawang Pangulo kung ayaw niya mag-participate. Pero magtutuloy po ang atin pong proseso. Magpakita man siya o hindi, maglatag man sila po ng ebidensya Opo. o hindi. Pero paano naman po si Ramil Madriaga? Kasi Congressman Ridon, maraming mga nagsasabi na polluted source, 'di ba? Si Madriaga yung alleged bagman po ni Vice President Sara Duterte. Well, una sa lahat, ang nagsasabi lang kung polluted source, yung mga kalyado at abogado ni pangalawang Pangulong Sara Duterte. Pero pangalawa, malalaman ho natin yan pagka sinalang na si Mr. Madriaga. Kasi dapat matest po yung kredibilidad ni Mr. Madriaga sa mismong proceeding po ng komite dahil na nag-submit po siya ng sworn affidavit. Opo. Pero kailangan din ho natin maglinaw. Kahit ilaglag ho natin si Ramil Madriaga bilang isang witness, umiiral pa rin naman ho yung paglabag sa confidential funds. Umiiral pa rin po yung death threat against the president. Kitang-kita ho ng taong bayan yun. Pangatlo, mabubuo pa rin ho natin yung pong kwento na unexplained wealth. Mula po doon sa tax documents, corporate documents, financial statements ng kanila pong mga kumpanya at ng mag-asawa po Duterte Carpio. So, kahit ho ilaglag ho si Ramil Madriaga doon po sa course po ng proceedings, tatayo at titindig pa rin po yung impeachment complaint po na ito. Isang tanong na lang po, Congressman, ano po ang inyong tugon dun sa sinasabi ng kampo ng Vice President at mga taga-suporta na ang dami-dami ng problema natin, may krisis May tayo, krisis sa langis. impeachment pa pinag-uusapan? Una sa lahat, may kasabay po yung pagtugon ng Kongreso sa pagtatanggal po ng excise taxes. Batas na nga ho ngayon yun doon po sa petroleum products. At habang nagkakaroon po tayo ng impeachment proceedings, pwede hong gawin ng Kongreso magkasabay ito pong bagay na ito. Para naman hong sinasabi ng kampo ng pangalawang Pangulo na dahil may krisis, wag na ho dapat magkaroon ng mga pulis. Wag na ho dapat magkaroon ng mga korte dahil may krisis. Hindi ho ganun ang pag-iral po ng gobyerno. Kaya hong pagsabayin ng Kongreso yung pagpapatugon sa mga accountability measures, pero kaya din ho nating tumugon sa mga economic relief measures. Ginawa ho natin yan over the course of 2 weeks. At magpapatuloy ho tayo. Doon po sa pagtugon sa krisis, habang tumutugon po tayo dito sa impeachment po ng pangalawang Pangulo.